Mga kabayan, breaking news, China rumesback sa Amerika. Estados Unidos sisiguruhin daw na gagawing impyerno ang bansang China. Hukbong pangdagat at mga eroplanong mandirigma ng Australia, Japan at Amerika sumugod na sa West Philippine Sea para suportahan ang Pilipinas laban sa mga aksyon ng bansang China. Alyansa at pagpapalakas sa mga kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at New Zealand niluluto na. Panibagong pangmalakasang armas mula sa Israel na Spider missile system planong ipadala sa Pilipinas. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, may panibagong pangmalakasang armas na naman ang pinaplanong i-acquire ng Pilipinas mula sa bansang Israel. Ito na nga ang Spider SR or ER Surface-to-Air Missile System at pinaplano itong ilagay ng Pilipinas bilang Shore-Based Air Defense System bilang paghahanda dahil sa patuloy pa rin na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa. Ang planong ito ay bilang alignment na rin ng Philippine Air Force sa hawak-hawak nating Spider MR system at bilang palangga na rin sa mga threat sa Coastal Defense Regiment na BrahMos anti-ship missile. Ang Spider system ng Israel ay may apat na variant: Spider SR o Short Range, Spider ER o Extended Range, MR o Medium Range at LR o ang Long Range na ginawa ng Rafael Advanced Defense Systems na siya ring creator ng Iron Dome na proven and tested pagdating sa mga digmaan. Sa pamamagitan ng mga defense systems nito mga kabayan, kaya nitong i-intercept ang mga threat kagaya ng aircraft, helicopters, unmanned aerial vehicles, guided munitions at maging mga missiles ng kalaban. Sa mga nakalipas na mga taon, bumili ang Pilipinas ng medium range system at inilagay nga ito sa Basa Air Base sa Pampanga. Samantala, inanunsyo ng People's Republic of China ang kanilang pag-resback o paghihiganti laban sa Estados Unidos matapos nga nitong patawan ng 10% na taripa ang lahat ng mga Chinese goods o product na papasok sa Amerika. Simula February 10, 2025, papatawan na rin ng dagdag na 15% na taripa ng China ang ilang mga imported goods na magmumula sa US, partikular na ang coal and liquefied natural gas products, habang dagdag na 10% naman sa mga crude oil, agricultural machinery, large displacement vehicles at maging sa mga pickup trucks. Ikinukonsidera pa nga ng China na magaan pa raw ang kanilang paghihiganti laban sa Amerika dahil ilang produkto lamang ang kanilang ininamay, hindi kagaya ng US na lahat ng Chinese goods ay may karagdagang ipinataw na taripa na talaga namang ikinagalit nga ng PRC. Hindi naman nababahala si US President Donald Trump sa hakbang na ito na ginawa ng China, bagkus ay sinabi pa nga nito na sinamantala raw ni Xi Jinping ang nakarang administrasyon at nagkaroon ng $1 trillion in deficit ang Amerika dahil sa China sa nakalipas na mga taon. Naglunsad naman ng mga barko at eroplanong mandirigma ang Pilipinas, Australia, Japan at Amerika patungo sa exclusive economic zone ng ating bansa sa bahagi ng West Philippine Sea para ipakita ng ating mga kaalyado ang kanilang pagsuporta sa Maynila dahil pa rin sa mga harassment and provocative actions ng bansang China at sa kagustuhan nga ng mga bansang ito na palakasin ang regional and international cooperation para sa ligtas at bukas na Indo-Pacific. Ito na nga ang ika-6 na multilateral maritime cooperative activity ng apat na mga bansang ito kung saan nagsama-sama ang mga assets ng apat na mga bansa para masisigurong magkakaroon tayo ng interoperability at maayos na kooperasyon bilang paghahanda sa mga banta ng China. Sa kabila nga ng mga mas lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, patuloy ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang mga kaalyadong bansa para mas mapalakas pa ang ating defensive capability. Kabilang na nga rito ang potensyal na Status of Visiting Forces Agreement kasama ang New Zealand.
Nagsimula na nga ang formal na negosasyon para dito noon pang 2023 para masigurong makaka-counter ng mga bansa sa Indo-Pacific ang illegal na ginagawang pagpapalawak ng impluwensya ng China sa ating rehiyon. Nandyan din mga kabayan ang negosasyon para sa defensive alliances sa mga bansang Canada at France na talaga namang magiging napaka-importanting mga kaalyado sakaling ile-level up nga ng China ang mga ginagawa nitong illegal at delikadong aksyon laban sa ating bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng 3 defense alliances ang Pilipinas. Ito ay sa United States, Australia at Japan. Lumipad naman ang 3 FA-50 fighter aircraft ng ating bansang Pilipinas at 2 US B-1 bomber aircraft ng Amerika at umikot ito sa bahagi ng Scarborough Shoal kung saan nananatili ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy vessels. Dahil nga sa mga sinasagawang hakbang ng Pilipinas, muli na namang umalma ang China at pinagbibintangan pa tayo na siya daw nagpapasimula ng kaguluhan sa Indo-Pacific region. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin mga kabayan ang illegal na pananatili ng mga barko ng China sa loob ng ating EEZ. At sa katunayan, namataan pa nga ang higanting Chinese Navy warship malapit sa Sulu Sea na minomonitor na nga ng Philippine Navy. Habang papalapit sa Mindanao, sinalubong ang mga barkong ito ng Philippine Navy Norman Reconnaissance Plane, BRP Andres Bonifacio at BRP Apolinario Mabini mula sa Western Mindanao Command. Mga kabayan, talaga namang hindi na nga nagpapatumpik-tumpik pa ang China at gusto na yata talagang gawing probinsya ang Pilipinas. Sa mga pinakahuling report hinggil sa illegal na pananatili ng mga barko ng China Coast Guard sa loob ng ating exclusive economic zone, sinabi ng PCG na namataan ng 2 CCG vessel na halos 34 nautical miles na lamang ang layo mula sa baybayin ng Pangasinan. Gamit ang mga dark vessel detection program, nadiskubre ng PCG ang illegal na presensya ng mga barko ng China kaya't agad nga na nagpadala ang pamunuan ng PCG ng air assets katulad ng Islander aircraft sa lugar para kumpirmahin ang report na ito. Dito nga ay kumpirmadong namataan ang CCG Vessel 3301 at CCG Vessel 3104 na ilang kilometro na lamang ang layo mula sa ating kalupaan kaya't agad na nagsagawa ng radio challenge ang PCG para ipagtabuyan ang mga barko ng China. Gayunpaman, hindi nga ito pinansin ng CCG mga kabayan at talaga namang ipinadala na rin ng PCG ang BRP Cabra at BRP Bagakay sa Pangasinan upang tumulong na nga sa pagtataboy sa mga barko ng Chinese Coast Guard. Kung inyong matatandaan ay halos 1 buwan na ginagawa ng China ang illegal nga na pananatili ng kanilang mga barko sa ating mga territorial waters. Parang nakikipagpatentero na lamang ang mga ito sa mga barko ng PCG at talaga namang ginagawa ng normal ng China ang ganitong illegal na gawain at tila ba ay pinapakita nito sa Pilipinas na hindi na nga nito inirerespeto ang ating karapatan bilang isang malayang bansa. Sa kabila nito mga kababayan, magiging professional at mas maingat pa rin daw ang PCG para maiwasan ang paglala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod nga sa mga barko sa Pangasinan, patuloy pa rin ang pananatili sa loob ng ating EEZ ng monster ship ng China na CCG Vessel 5901. Sinubukan itong itaboy ng BRP Teresa Magbanwa para lumabas sa ating exclusive economic zone pero ang sagot ng China, hindi nito kinikilala ang 2016 arbitral ruling. Samantala, nag-deploy na rin ng mga barkong pangdigma ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Inilabas na nga ng ating sandatahan ang BRP Conrado Yap at eroplanong mandirigma ang FA-50 para mas palakasin pa ang seguridad ng bansa bilang suporta na rin sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na itigil na ng China ang kanilang mga agresibong mga aksyon sa ating nasasakupang teritoryo. Bukod nga rito mga kabayan, ayon sa Philippine News Agency, nagmo-monitor na rin ang guided missile frigate na BRP Jose Rizal sa galaw ng mga barko ng Chinese Navy sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Binigyan rin ng warning ng barkong pandigma ng Pilipinas ang 3 Chinese warship na Jiangkai II class frigate Dali na talaga namang iniisang tabi ang international law at nagiging sanhi na nga ng pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific region.
Nagiging aktibo na rin ang Chinese military sa pagmamonitor sa galaw ng US at Pilipinas sa mga nakalipas na mga taon, partikular na sa Pag-asa Island. Ayon pa nga sa China ay kumikilos na mga US troops sa West Philippine Sea na pagpapakita raw ng banta laban sa mga Chinese forces. Nakadeploy na rin ang malaking bilang ng American forces malapit sa Ayungin Shoal na ayon pa nga sa China ay para bang naghahanda na raw ang US-Philippine Alliance ng isang military action. Inaasahan sa pagpasok naman ng buwan ng Pebrero taong kasalukuyan ay magkakaroon ng joint maritime exercises ang dalawang bansa at siguradong hindi nga ito palalampasin ng Chinese government. Kabayan, talagang painit na ng painit ang mga eksena sa loob at labas ng ating bansa. Mawiwindang ka na lang talaga sa mga kaganapan na ito mula sa banta ng China sa ating mga teritoryo at sa mga drama sa politika sa loob ng ating bansa, lalo tigit na malapit na nga ang midterm, local and national election. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.